Hebreo Kabanata 3. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga kabahagi ng makalangit na pagkakatawag, isaalang-alang ang apostol at mataas na pari ng pahayag, si Kristo Jesus. Na siyang naging matapat sa kanyang nagtakda sa kanya, gaya rin naman ni Moses na matapat sa buong bahay niya. Pagkat ang taong ito ay ibinilang na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moses, yamang siya na nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa sa bahay. Pagkat ang bawat bahay ay itinatayo ng isang tao, ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. At si Moses sa katotohanan ay matapat sa buong bahay niya, gaya ng isang lingkod, bilang isang patotoo ng mga bagay na iyong sasalitin pagkatapos. Ngunit si Kristo gaya ng isang lalaking anak sa ibabaw ng sarili niyang bahay, na ang kanyang bahay ay tayo, kung pinanghahawakan nating mahigpit ang pagkakatiwala at ang pagkagalik ng pag-asa ng matatag hanggang sa katapusan. Kaya nga, gaya ng sinasabi ng banal na diwa, sa kasalukuyang araw kung pakikinggan ninyo ang tinig niya. Huwag pagmatigasan ang mga puso ninyo, gaya ng sa pag-uudyok, sa araw ng pagtukso sa ilang. Noong tinukso ako ng inyong mga ama, sinubok ako, at nakita ang mga gawa ko sa 40 taon. Kaya nga napigati ako sa salinlahing iyon, at sinabi, tuloy-tuloy silang naliligaw sa puso nila, at hindi na nila nalaman ang mga daan ko. Sa gayon ay sumumpa ako sa pagkapuot ko, hindi sila papasok sa kapahingahan ko. Mag-ingat, mga kapatid, na baka magkaroon ng sinuman sa inyo ng isang masamang puso ng di pananalig, sa pag-alis mula sa buhay na Diyos. Ngunit magtagubilinan sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na kasalukuyang araw, baka ang sinuman sa inyo ay mapatigas sa pamamagitan ng pagkamalinlangan ng kasalanan. Pagkat nagiging mga kabahagi tayo ni Kristo, kung pinanghahawakan natin ang pasimulan ng pagkakatiwala natin hanggang sa katapusan. Habang sinasabi ito, sa kasalukuyang araw kung diringgin mo ang tinig niya, huwag pagmatigasan ang mga puso ninyo, gaya ng sa pag-uudyok. Pagkat ang ilan, nang nakarinig sila, ay nagudyok, subalit hindi ang lahat ng lumabas buhat sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses. Ngunit kanino ba siya napigati ng 40 taon? Hindi ba sa kanilang nagkasala, na ang mga bangkay nila ay bumagsak sa ilang? At kanino ba siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kapahingahan niya, kundi sa kanilang hindi nanalig? Sa gayon ay nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa di pananalig.